Dito po sa mundo ng cryptocurrency ay usap-usapan po ang mga issue ng seguridad mula po sa mga hacking hanggang sa mga scam. Isa na po rito ang kumakalat na balita tungkol sa Gate Crypto Exchange. Ito po yung Gate.io kung saan ay umano'y nahack daw. Subalit, maring pong pinabuluanan ng kanilang mga executives ang mga haka-hakang ito. Ano ba ang tunay na nangyari? Paano po ito nakakaapekto sa mga crypto traders, lalo na para sa atin na gumagamit ng Gate.io na exchange? Kaya ito po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang kumalat na balita tungkol dito kay Gate.io or Gate Crypto Exchange. Nito po kasing December 13 ay kumalat ang balitang nahack umano ang Gate.io or Gate Crypto Exchange. Ayon po sa mga ulat ay may mga gumagamit na nagmadaling mag-withdraw. Yan, or ito yung mga users na nagmamadaling mag-withdraw ng kanilang funds dahil sa pangambang baka hindi na nila ito ma-access. Ang ganitong mga balita ay nagdudulot po ng panic sa crypto community, lalo na't may kasaysayan na ang mga tunay na hack, meron pong mga kasaysayan o mga nakaraang pangyayari na nagpapakita na may katotohanan ang hacking sa industriya ng cryptocurrency. Kaya ayan, ngayon ay paano naman tumugon dito ang Gate.io or Gate Exchange sa isyong ito? Ayan, agad po na naglabas ng pahayag itong si Ginoong Kevin Lee. Siya po ang Chief Business Officer ng Gate.io upang linawin ang sitwasyon. At ayon po sa kanya ay business as usual. Yan po yung kanyang actual na naging yung kanyang sinabi rito. O ibig sabihin ay normal daw ang lahat ng operasyon tulad po ng deposits, withdrawals at trading. Sinabi rin niya na huwag pong magpapaniwala sa mga hindi verified na chismis na naglalayong magdulot ng takot at panic sa community. Kaya sa madaling salita ay sinasabi po ni Ginoong Kevin Lee na wala pong katotohanan ang kumakalat na balita na nahack ang Gate.io. Ayan, dagdag pa rito ay binigyang diin ni Ginoong Kevin Lee na ang kanilang exchange ay mahigit sa 100% na reserves na umaabot po sa mahigit $10 billion. Ayan, kaya ibig sabihin ay sapat po ang kanilang pondo upang protektahan ang mga assets ng kanilang mga users kahit pa magkaroon ng mga malalaking withdrawals. Kaya sinuportahan ito ng kanilang security team na nagsabing walang anumang abnormalities o kakaibang activities na kanilang natukoy. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari sa presyo ng Gate token? Yan, ito po yung GT. Yan, Gate token. Dahil po sa panic dulot ng maling balita na ito or fake news ay bumagsak ang presyo ng Gate token or ang GT ng 3.8%. Gayunpaman ay mabilis po itong bumawi or nakabangon. Tumas po siya ng 8% sa loob ng ilang oras. At muling nagkaroon po ng kumpiyansa or confidence ang mga traders. Sa kasalukuyan ang GT ay may presyong $13.68 na nagpapakita po ng stability at patuloy na interes mula sa crypto community. Ngayon ay bakit po madalas ang mga ganitong issue sa crypto exchanges? Yan, hindi na po bago ang mga balitang hacking sa mundo ng cryptocurrency. Ang industriya ay target po ng mga cyber criminals dahil sa malalaking halaga ng pera na umiikot dito. Isang halimbawa ang nangyari noon ay nitong nakalipas po noong November 28 ay sa XT Exchange naman, kung saan ay nagnakaw po ang mga hackers ng 1.7 millions na halaga ng cryptocurrency. Dahil dito ay madali pong nagiging biktima ng panic ang mga tao kahit walang konkretong ebidensya ang hacking. Ngayon ay paano po ito nakakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors? Para sa atin ay ang ganitong mga balita ay nagdudulot po ng matinding pangamba. Marami ang agad na nagwi-withdraw ng kanilang funds mula sa mga exchanges kahit hindi pa kumpirmado ang issue. Sa isang banda ay ito rin ay maaring magdulot ng malaking kawalan kung sakaling maapektuhan po ang presyo ng mga tokens na hawak ng mga traders or investors. Kaya sa kabilang banda ay nag-uudyok din ang ilan na mas
na maging mas maingat at masuri ang kaligtasan ng ating mga investments. Kaya yan, ang mga ganitong issue po ay nagpapaalala para sa atin na mahalagang suriin po ang integridad ng mga crypto platforms na ating ginagamit. Dapat ay tayo po ay maging mapanuri, mag-follow lamang po tayo sa mga official na announcements at huwag po tayong basta-basta magpaniwala sa mga hindi confirmed na mga balita. Ngayon, ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Bilang isang bahagi ng crypto community, mahalagang tandaan na ang kaligtasan ng ating investments at ay responsibilidad po natin ito. Ang mga balitang gaya nito ay maaari pong magdulot ng takot, ngunit dapat po itong gamitan ng tamang pagsusuri. Maganda ang naging tugon ng Gate.io or Gate Exchange dahil agad po nilang nilinaw ang issue at pinananatili ang transparency sa kanilang mga users. Para sa atin ay mahalaga pong mag-diversify at huwag po nating ilagay ang lahat ng ating investment sa iisang crypto exchange platform lamang. Yan, bukod dito ay gwaliin po natin gumamit ng mga secure wallets tulad po ng hardware wallets upang mapanatiling ligtas ang ating mga crypto assets. Ang paggamit po ng two-factor authentication or 2FA at iba pang mga security measures ay higit na makakatulong na rin. Kaya ayan, sa kabuuan ay bagamat patuloy po ang issue ng seguridad sa cryptocurrency, ang tamang impormasyon at maingat na pagdidesisyon ang pinakamabisang sandata laban sa panic at posibleng pagkalugi. Sa kaso po ng Gate.io or Gate Crypto Exchange, malinaw po na walang nangyaring hacking at nananatiling ligtas ang kanilang platform. Gayunpaman ay lagi pong maging mapanuri at responsable po tayo sa ating mga transaction, lalo na't patuloy na lumalaki ang nagiging komplikado, lalo pong lumalaki at mas lalong nagiging komplikado ang mundo ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.